Hello, mga ka-BHB. Marley Gomez po from Taguig, Philippines. Tayo po ay gagawa ng video para po i-explain po natin kung paano at saan dapat ipundar si factory, si restaurant, at saka si SDA Church. So actually, itong tatlo na to ay kailangan po doon lamang sila ipundar or itayo sa lote na mabibili for agri-farm. Ito po. Yan, dyan po. Kasi ang purpose nun, para po ma-solusyonan po natin kaagad yung magiging problema sa mga food products na for delivery na maantala kapag may magdaang kalamidad like bagyo, baha, lindol, landslide. So magkakaroon ng delay yung pagdi-deliver. So kailangan sa farm pa lang masusolusyonan na natin yung problema para maiwasan yung pagkabulok o pagkasira ng mga produkto, lalong-lalo na yung mga hilaw na mga gulay at mga karne, madaling masira yon. So kailangan sa farm pa lang magagawa na natin ng paraan. Kaya kailangan po natin sila doon ipundar. Then yung SDA Church naman, ito po, ang purpose po natin para po sa ating mga magiging manggagawa. Pagka sila ay hindi makauwi sa kanilang mga kanilang mga city or barangay kung saan sila nakatira, pwede na silang mag-worship doon every Sabbath or midweek or vesper. Pwede na silang mag-worship doon lang sa loob ng farm. Hindi maantala yung kanilang, hindi maapektuhan yung kanilang pananampalataya kahit hindi sila makauwi. Kung may SDA church or chapel sa loob ng farm. So, ayun po, yun lang ang importanteng detalye na kailangan natin maihayag. Then, ang next is eto. Ang pinaka-unique pala, kakaiba sa lahat ng mga projects na ilalagay natin sa Magic 5 projects ay ang SDA Church. Kasi hindi niya kailangan ng sariling 157 kasi hindi po siya business. Hindi siya katulad ng mga katabi niya na puro business. Kailangan ng continuous funding. So si SDA Church may mga expenses naman pero kakaunti lang. Ayan, hindi na lang natin babanggitin. Very minimal lang. At ayon sa system na umiiral sa ating mga local church ngayon, ang mga finances na pumapasok lamang sa ating mga iglesia ay mga finances na manggagaling lamang sa handog at ikapo ng mga miyembro, lalong-lalo na sa ating mga magiging manggagawa. Kaya hindi niya kailangan ng sariling 157. So, ang next naman is yung restaurant. Ang meron sa ating restaurant ay organic vegetable menu, organic
fish menu, organic meat menu, at organic vegetable and fruits beverages, juice, smoothie, tea, and coffee. Yun lang ang meron sa ating pinaka-layout ngayon. Pero lahat po ng food products na meron sa ating agri-farm ay magkakaroon po tayo lahat ng menu. Hindi na natin sinulat. Marami pang kulang. Sa next video. Then, ang last one is food factory. Ang meron naman sa ating food factory is organic vegetable and fruit factory, organic vegetable and fruit factory, smoothie, dried vegetable and fruit factory, jam and jelly factory, sauces and condiments factory, frozen fruit and vegetable factory, organic fish factory, fish fillet factory, fish tinapa factory, fish oil factory, fish meal factory. Then the last one is organic meat factory, organic chicken fillet factory, organic chicken egg factory, organic chicken longanisa factory, organic cow meat factory, organic goat meat factory. Ayun po ang meron sa ating food factory sa ngayon. So, ayun po. Malinaw naman siya. Sa susunod po nating video, meron po tayong ipa-flash na mga guide. So, makikita po natin doon. Mas magiging detalyado pa siya. So, sa ngayon pa lang, malinaw na siya. So, sa lahat po ng mga makakaunawa nitong content na to, pwede nyo po itong i-like and follow sa Facebook. And like and subscribe naman po sa YouTube. Maraming po salamat. God bless.